wala niyo kung asan ako. Andito ako sa Hong Kong. Kumain sa bakehouse. Guys, akong una sa pila. Buti merong malapit na bakehouse dito. So, matatry natin. Excited ako. So, after kanina, nung bakehouse, nandito tayo ngayon sa Kennedy Town. So, paano ba makarating dito? So, from where I was kanina, Causeway Bay Station, same line lang siya, blue line ata yun. And then pinakadulong station, Kennedy Town. Exit A yung ginawa ko para makapunta ako dito. Yan, stick na natin yung hectare. Ito nyo ba? Try natin. Gaya ng promise ko, i-share ko sa inyo yung room na nabook ko dito sa Hong Kong. So, currently I'm staying at Best Western Hotel, Causeway Bay. Nabook ko siya sa Klook and papakita ko sa inyo mamaya. Alam nyo kahapon, hindi ko na natuloy yung vlog ko. Ayun, ngayon pa lang ulit ako magre-resume ng vlog. Alright, wala pa rin ako nakikita ng McDo. Kanina pa ako naglalakad. Pero parang may Jollibee doon. Guys, nakapag-breakfast na ako. Ngayon tawid tayo kasi susogo tayo. So ang ganda ng timing natin sa paggagala dito sa Avenue of Stars. Umuulan. So ito na pala yung binili kong shoes. Binili ko sa kahapon. Panglakad sa dito City Gate Outlet. So, hello po. Ako po yung dating makulit na bata na pinakain ng sinubuan ng papel ng teacher at nabilad sa araw. Nandito na po ako sa Hong Kong, mga kapamilya. OA. Pero it's really giving stormy weather. Nice, ang ganda. Saka walang amoy ng dagat. Ito ang dagat. Okay guys, follow nyo ako sa social media ko. Ito, social media ko. And then, kung trip nyo ako support, like this video, hit the notification bell para like nyo updated. Siyempre, mag-subscribe kayo. And pag nag-like kayo, siyempre, sasabihin ni YouTube sa ibang tao, it's worth watching. Ciao! Good morning everyone. Hello mga ka-team God will provide. So ngayon is a rainy morning here in Hong Kong. Mukha ba akong bagong gising? Anyway, we're off to have breakfast and kahapon ba ako nag-crave ng Jollibee. Kaya naman sa Pinas hindi ako, matagal na akong hindi nakakain sa Jollibee. Ayun, so ngayon kakain tayo sa Jollibee at dito tayo sa I don't know what street this is, pero kalinya to nung Sogo. Yun. So here, ayan oh. Parang medyo late start ng day dito sa sa Hong Kong. Pero nevertheless, we're out and about early to grab our breakfast or have our breakfast sa Jollibee.
Let's see kung ano yung menu nila. And then, of course, I'm gonna share it with you pag naalala ko. Alam niyo naman ako, kung ano-ano na lang nakakalimutan. So yun, meron pala ditong malaking H&M. So I'll go there later. Pagbukas na sila. Pero since nga late sila nagbubukas, I don't know, at makakadaan ako. Ayun, tara, samahan niyo ako kumain at nagugutom na ako. Ayan, naka-ano tayo ngayon, naka-polo shirt bilang sa tayong high street food. Ano yung Jollibee, oh? Sabi ng Macdo. There. Jollibee, vida ang saya. Jollibee, viva ang saya. Alright, at maraming tao. Maraming tao sa, nahihiya ako mag-vlog. Pero sige, masok na tayo at kumain na tayo. Dito na tayo sa Jollibee. Siyang pangalan niya. There. Kain na tayo. Let's eat. Mag-order tayo ng, tignan nyo yung ano nila guys. Yung menu nila. Okay, order muna ako. Guys, dito na yung order ko. Fish chicken. So gravy. And then Coke. Anyway, kakain muna ako. Tignan natin kung kalasa. Hindi ko lang gusto yung ano, yung part ng chicken na isa. Kasi like, ano natin. Jollibee, baka naman. Juicy. Juicy chicken. Pero may slight difference. May slight difference nung sa atin. I just can't put my finger on it, pero may iba. Iba yung breading. Pero the quality is good. Juicy. Sobrang juicy and crispy ng manok. Tignan natin yung gravy. Gravy parehas. Parehas. Kaya ano to? $52. Two-piece chicken. So, kung $52, yung mga ano to. Ganyan ako ng chance akong bitin guys. 368. 368. Two-piece chicken. Yeah. Anyway, it's good naman. At least satisfy tayo sa cravings natin. Kasi I've been craving Jollibee for quite a while now. So yun. So paano ba yan guys? Enjoy ko na muna itong aking Chicken Joy. Ciao! Ayun guys, tapos na ako kumain. Mabilis lang. Naintindihan ko na ngayon yung mga yung mga nagpa-vlog na parang gusto nila ng pinakadulo ng restaurant, kakain, or ano. Because what happened to me was, since the far
and tables were occupied. Doon ako sa pinakaunang table umupo. Katabing-katabi ng mga cashier, ng mga pumipila. So, medyo naiilang ako, binilisan ko na lang mag-vlog. Pero at the same time, nakakatuwa din na pumipila yung mga ibang lahi para bumili nung alam naman nating Pinoy na company. Wala lang, natutuwa lang ako. Yung lasa, close enough. Yung gravy talaga yung ano, yung atake doon. Kalasa siya. Pero the consistency is much thicker yung dito. Sa atin kasi parang medyo um, runny. So there, hanap ako ng coffee ngayon. Baka mag-ano ako, bake house. Yun na lang bibiling ko siguro na coffee sa bake house. And then, uuwi na ako sa hotel, babalik na ako. Mamaya na lang ulit ako lalabas. Kasi maga pa. Medyo late magbukas yung mga ano dito. Ayun o, morning rush. Hong Kong morning rush. Alright, I'll see you guys around. I'll see you later. Guys, andito ako sa Mira Place along Nathan Road sa may Chimchachu. Kaya bumili ako ng GU. Pero konti lang, sale kasi. And then sobrang lakas ng ulan. So ngayon, papalipas muna ako. So yung nabili ko sa GU, mga ano lang siguro yan, 2,000 pesos. Pero ano na siya, tatlong shirts na okay yung quality. So, andito ako sa isang coffee shop kasi puno yung Starbucks. Sobrang lakas ng ulan na yun. No? Cute. Cutesy. Ano ang pangalan niya? May masyadong tao. Yun, palipas ako ng oras dito. At dahil andito na tayo, sige na, pakita ko na sa inyo yung binili ko. Niya ako. So, taas ka dito. Lapit ko na nga. Wait, ano ba gagawin ko? Ay, andito na yung order ko. Order ako ng... Thank you. Order ako ng... wait. Here. Yuzu cheesecake. I don't know if this is masarap. And then umorder ako ng Jaran, this is the macchiato. Pero wala silang wala silang almond milk or oat milk kaya good luck. CR tayo mamaya. So ito. Mura lang. Parang ano lang to. 700. And then yung black version. And then excuse me. Ito. Lahat ng mga ay parang ito lang yung nag 1,000. Pero lahat 700. O sige na, magko-coffee muna ako. I'll see you guys. Bye-bye! Hi guys, so milkshake $60. Yes, yung mani na libre. This is the best peanut ever.
because it's crunchy, salty, and then sweet. Lakas pa rin ng ulan guys, kaya hindi na ako hindi na ako nakapag-ikot-ikot pa. So, inabutan na ako ng ulan na malakas sa PST, doon sa GU, diba? Nag-coffee tayo. And then, bumalik na ako dito, Causeway Bay. Grabe, Hong Kong rush hour is real. However, yung train interval kasi is, mabilis lang. Parang 30 seconds or so, nandun na agad yung next train. So, even though there's a lot of people na sasakay ng train, covered siya, na-accommodate siya ng dadating na train. Kaya, happiness. Sana maging ganun din sa atin. Interval ng mga train natin, mabilis. Hindi yung parang 5 minutes, so ipon na ipon yung pasahero. Magiging as efficient na yung public transport natin as compared to other countries. Kasi nakakatuwa. Pag efficient yung transport, yung workforce natin hindi na mahihirap. Anyway, so, andito na yung order ko. Laki ng price. Sobrang messy nung ko. Pero mamaya ko na to kakainin. Mas gusto kong kainin yung fries. I'm so starving na guys. Pauwi na ako ng Pilipinas tomorrow. Pero malakas ang ulan ngayon. Sana okay lang. Kahit din sa Pilipinas. So, pag napanood nyo to tapos na. Yung mga consistency. Ganito yung gusto kong fries. Yung may balat. Diba? Sige guys, kakain muna ako. Bye. Hi guys! So, good morning. Andito na ako sa Hong Kong International Airport and we are heading home today at 2 p.m. So, right 23. And I just wanna cap, provide a recap of my Hong Kong trip. So, I was here for 3 days and then i-share ko sa inyo yung mga pre-departure na inayos ko or mga expenses ko to close this off para isang upload na lang. Alright? So, pre-departure requirements or yung mga inayos ko. Of course, yung binili ko is prepare ko muna. Of course, valid ID, which is valid passport. E-travel, 72 hours before yung departure. Pwede mo na siyang i-accomplish. Ilalagay ko dito yung link. And COE as a private employee, and of course return ticket. And speaking of return ticket, yung flight ko is Cathay Pacific, 72,000 round trip, so including one piece baggage for 23 kilos, travel tax of course included na dito, and may in-flight meal na to. Ngayon, kanino ba ako nagpaayos kasi wala akong time magtingin-tingin ng mga flight and all. Ito, lalagay ko yung link nung travel agent na nag-ayos ng flight ko. So here, or basta dyan, lalagay ko, or sa description below. Ito, pre-departure also, hotel. Binook ko to via Klook, Best Western Hotel Causeway Bay. 12,773 for 26, 27, 29, 34 4 days and 3 nights. So ako lang mag-isa. So kung may kasama ka, syempre pwede nyo hatiin kayong dalawa, bali tag 6k give or take. Binook ko na rin to Hong Kong Airport Express train dahil gabi na ako darating. 1,278 round trip. Sa Klook ko din binook. Pwede naman kayong mag-bus pero nga kasi gabi na ako dumating, so ayoko na mag-bus and then hahanapin ko pa yung bus stop. So I opted to book a train
And then upon arrival, I purchased Octopus card for $200. May laman na siyang 150 and then deposit is 50. Ni-return ko na kanina. So I still was able to claim the deposit. Yun. Ano ba ginamit ko nung pagdating ko ng Hong Kong? Yung GoTime. Mostly ng transactions ko within Hong Kong or yung mga binili ko is GoTime yung ginamit ko. Pero yung ginamit ko pang withdraw dun sa Hang Seng Bank, palagay ko dito yung picture na makukuha ko online. Kasi nakalimutan ko picturean. Yung C-Bank. Hindi ko na alam kung magkano yung charge. Sorry. Pero yun, lahat ng mga ginamit ko dito is ilalagay ko na link. Especially yung sa flight, tsaka yung sa hotel, and then yung hotel na pinili ko. I had a great time in Hong Kong. May mga nabili ako, although before wala siya sa plano kong puntahan. But now I realize na dapat ko siyang puntahan kung may mga gusto akong bilhin. Was my expectation met? Most of them, yes. And then, ano ba yung pinaka gusto ko dito sa Hong Kong? Yung efficiency of transportation. I was able to experience the Hong Kong rush hour. Very efficient ng train. I was monitoring the interval. It is less than 30 minutes during the rush hour. I hope the Philippines will come to the same efficiency of public transportation as Hong Kong so that it will be a great development for our country. Wow, biglang ganun na no? Ano pa bang nagustuhan ko dito sa Hong Kong? Well, sabi nila masungit daw yung mga tao, but I never experienced anything like that. So probably because very minimal yung interaction ko sa mga locals. Pero lahat naman, pati mga binibilan ng pagkain doon sa parang palengke na malapit sa hotel, okay naman. Ang downside lang, o baka dahil sa month na nandito ako or sa time, 2 days na umuulan. So medyo hassle yung pag-iikot, lalo na sa Nathan Road. If I'm going to return here in the foreseeable future, siguro magsistay naman ako sa ibang lugar. But I love Causeway Bay, but I will probably stay around Tsim Sha Tsui or TST, where dun yata karamihan nagsistay. So yun, I'll see you again guys on my next vlog, and please do hit like and share and subscribe the notification bell as well so that you will be notified whenever I upload new videos. Support nyo rin yung mga support nyo rin yung mga social media ko. Lalagay ko dito yung link. And I'll see you guys again on our next destination. Definitely it's within Asia pa din para mabilis lang tayo. Thank you guys for subscribing. We are constantly growing, and I'll see you guys soon. God bless everyone. Bye-bye!